Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. O sambahin ka, O na dakila. Hey! Come on, church! Hey! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa.
pasalamatan ka. Iisang puso't iisang layunin. Sa bayang ito, ikaw ay purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos, ulan, ulan ng pagpapala. Yan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos, sama-sama tayo. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Hey! Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Yes! O, purihin ka, Panginoon! Lahat ng papuri ay tanging sa'yo, O Diyos. Patuloy ka namin inuluwalhati, sinasamba. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayay, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay iisang umawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang.
awitan ng bagong awit. Si Yahweh ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit saan, ipapahayag na si Yahweh ay dakila. Sa madla ay ipapahayag ang dakila ng gawa. Purihin ka, Panginoon! Ikaw ay karaman-daman! Woo! Wanna say, Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Come on, church! Hey! Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Mapalad ang bayan na iyon. Yes! Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Yes! Ikaw lang, O Diyos. Mapalad, mapalad ang bayan na iyong ipinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lamang. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang kahulan. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo, Yahweh. Purihin ka, Yahweh. Purihin ka, Panginoon. Woo! Sige mo, purihin natin siya. Siya'y karapat-dapat purihin. Kay karapat-dapat sambahin. Woo! Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing, Ikaw ay Diyos! Woo! Oh! Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y sa'yo
Ikaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay, ikaw lamang. Ikaw lamang. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo ang kadakilaan mo. Morning po. Happy Mother's Day sa lahat ng ating mga nanay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, napakabuti mo. Wala kaming pwedeng ibang sabihin kundi maraming salamat. Salamat sa panibagong umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa pagkakataong muli ay pinagsama-sama mo kami para magbigay ng pagsamba, ng pagpupuri, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Papasalamat kami, O Diyos, sa kagalingan. Salamat sa iyong mga pagpapala. Salamat sa iyong biyaya na lagi mo'y pinararanas sa iyong mga anak, sa iyong iglesia, sa bawat isa sa aming mga pamilya. Maraming salamat po. Muli, Panginoon, sa umagang ito, kami po ay nagsusumamo at nagmapakumbaba. Lalo na, Panginoon, ang bawat isa sa amin na makikinig ng iyong mga salita. Patuloy pong magbigay sa amin ng kalakasan at patuloy na encouragement, Panginoon, sa aming mga buhay spiritual, sa aming pananampalataya, ay mas lalong tumibay at mas lalong magtiwala at sumunod sa iyong banal na mga salita. Kaya Lord, pangunahan mo kami, aming banal na Espiritu. Ikaw po nakakasiyasat ng aming mga buhay. Sa iyo po namin, mga kamay, sinusuko ang aming mga buhay sa lahat ng aming mga karumihan at kasalanan. Patawarin mo kami. Bigyan mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga puso upang ang lahat ng ito ay aming matalikuran, Panginoon, sa iyong biyaya at sa iyong tulong, Panginoon. Tulungan mo kami na patuloy na layuan ang kasalanan at sumunod sa iyong kalooban. Kaya Lord, sa umagang ito, ikaw po magpastor sa amin. Mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Ikaw po magbigay sa amin ng karunungan, ng kaalaman at kaunawaan, Panginoon, sa iyong mga salita. Na ang bawat maririnig po namin sa iyong mga salita ay magsisilbing buhay at makapangyarihan sa aming lahat, Panginoon, ngayong pong umaga. Sa iyo din namin inaalala ang aming mga nanay, ang minamahal mong mga ina, Panginoon. Araw na ito, Panginoon, para ipagpasalamat sa iyo.
ang pagpapakita mo ng pagmamahal sa iyong mga ina, Panginoon, sa mga ina ng tahanan na nagbibigay ng ilaw, Panginoon, sa aming mga tahanan. Salamat, Lord, sa puso ng mga nanay na lagi mong binibigyan ng pusong mapagmahal, mapagkalinga, mga ulirang ina, mga magigiting at matatapang na mga nanay na ipaglalaban ang lahat para sa kanilang mga minamahal. Salamat sa kanilang mga sakripisyo. Salamat dahil sila, Panginoon, ang ginagamit mo, O Diyos, para magpakita ng mabuti ring halimbawa sa bawat mga anak, Panginoon, lalo na sa kanilang pananampalataya sa iyo, O Diyos. Kaya pagpalain niyo po ang lahat ng mga nanay. Salamat, Lord, sa buhay nila. Patuloy kaming mananalangin na ang kalakasan ay lagi mong igagawad sa kanila, Panginoon, sa bawat oras at sandali ng kanilang buhay. Lagi mo, Lord, na i-grant ang desire ng mga nanay, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa kanilang paglilingkod para sa iyo. Lagi kang ikaw ang maitaas sa kanilang mga buhay. Kaya, Lord, yakapin mo sila ng espesyal na yakap mula sa iyo, aming banal na Espiritu, upang ang lahat ng pagod na kanilang nararanasan ay maibsan ng iyong pag-ibig, O Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, maging Panginoon sa darating na bukas para sa eleksyon, Panginoon. Lord, alam namin na kami ang boboto, pero ikaw, O Diyos, ang magtatakda. Ang iyong kalooban ng masunod, O Diyos, anuman at sinuman, anuman ang mangyayari at sinuman ang mailuluklok, maluklok, Panginoon, ang nararapat at kalooban mo. Kaya muli, Panginoon, ang aming dalangin at deklarasyon ang isang matagumpay, mapayapa, at ligtas na eleksyon para bukas, Panginoon. Pagkatapos ng araw na ito at sa araw ng bukas, ay magsisimula na ang tunay na paglilingkod. Kaya, Lord, makita nila na ang tagumpay ng bayan ay kay Jesus lamang. Ang tagumpay ng buong bayan ng Lemery at buong Pilipinas ay nasa mga leader na may tunay na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin na kami boboto ayon sa nais at kalooban mo, Panginoon. Maraming salamat. At nubayan mo kami maging sa mga kapatid naming nagdiriwag ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa panibagong taon. Salamat sa katapatan at pagpapalang iginagawa mo. Salamat sa isang mabuting isang taong napakabuti mo, O Diyos, na patuloy mong pagkakalooban ng malulusog na pangangatawan. Maraming salamat, Lord. I-enjoy namin ang iyong presensya, Lord God, sa umaga nito. Wala kami ibang itataas, walang bida sa iglesyang ito, kundi ikaw lamang at ikaw lamang, Panginoon. Samahan niyo ang inyong lingkod. Ang kalakasan ay lagi kong sumainyo, Panginoon, sa bawat isa, Lord, lalo na sa iyong lingkod na gagamitin mo, Panginoon, sa iyong kalagitnaan. Salamat, O Diyos, sa iyong kalakasan. Salamat sa karunungan. Yan pong aming panalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sige po. Good morning po. Hawak niyo ba yung nanay niyo? Katabi niyo ba? Asawa niyo? Sabihin niyo po sa kanila, mahal na mahal ka namin, nanay. Nag-iisa ka. Parang ayaw niyo po. Nag-iisa ka. Di ba? Nag-iisa lang yung nanay natin. Kaya, ipagpasalamat natin sa Diyos kung kasama pa natin ang ating mga ina. Dahil sila po ay mga ipinagkaloob ng Diyos sa ating pamilya. Amen. So, purihin ang Panginoon. Dadako na po tayo sa ating pong series sa Genesis chapter 29 verse 1 to 30.
Last Sunday ay atin pong binigyan ng introduction ang ating pong mensahe ng Panginoon. At kung naalala niyo po, ay pinag-aralan natin ay patungkol sa Equip in God's Bootcamp. Okay. So tayo po ay, hindi ko na po babasahin ito, dadaretso na po ako mismo sa point number 1. Pwede bang pakibaba? Sorry. Magpas na. Ay, di pala. Baba pa. Baba. Yan. Baba pa. Yan. Yun. Yan. Sige, okay na. Okay. Part 1, pag-usapan po natin, paano ba tayo i-equip ng Panginoon sa pamagitan ng bootcamp? Naalala niyo po yung bootcamp ay isang training area. Doon tayo ite-train ng Panginoon para lalo tayong matrain, ma-equip, maihanda. Dahil marami sa atin ay ang katotohanan, marami talaga sa atin na kailangan pang matuto sa ating pananampalataya. At mahirap pong magtagumpay, lalo na sa buhay Kristiyano, kung hindi tayo matututo at hindi tayo magiging handa sa lahat ng ating laban. Araw-araw po ay pakikipaglaban. Tama? Araw-araw lumalaban. Araw-araw natututo. Araw-araw may labanan. Kaya kailangan araw-araw din tayong handa sa lahat ng laban. Amen. So ngayon pong umaga, nais ko pong ibahagi sa inyo ang part 1 ng ating pong series. Dahil last time, ay introduction lang. Ito po talaga yung pinaka-part 1. Okay? Ang part 1 po ay may pinamagatang, in God's Bootcamp, He equips believers through His Word and His promises. Okay? Ang bootcamp ay pwede rin po nating ihalin tulad sa loob ng bahay-sambahan. Pag kayo po ay pumasok dito, kayo po ay pumasok sa isang bootcamp. Amen. Ito po ay training ground. Hindi po pwedeng sa labas ang training ground. Sa loob talaga nangyayari yun. At sa loob ng iglesia, dito po tayo huhubugin ng Panginoon. Katulad ng isang bata, isang sanggol na bata, sa bahay yan lumalaki. Hindi naman pwedeng lumaki yung anak ni Sister Grace sa kalye. Sa loob talaga ng bahay. At kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ang training ground na dapat pasukin mo ay walang iba kundi sa loob ng simbahan. Hindi sa labas. Walang lumago sa labas. Lahat lumago sa loob. Palabas. Ulit. Walang lumago sa labas. Sa iyong buhay spiritual. Kailangan sa loob, palabas. Amen. Ang church ay spiritual home. Ibig sabihin, dito ka lalago, dito ka huhubugin, dito ka tuturuang magbasa, dito ka tuturuang lumaban sa buhay. Dito lahat ituturo ng Panginoon ang mga dapat mong matutunan. At isa sa mga itinuturo ng Panginoon sa ating lahat ay ma-equip sa kanyang mga salita. At hindi lang sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Parang blurred. Ano mo nga. Ako ba ang blurred o blurred talaga? Adjust. Para ako po ba ay nahihilo? Hindi dyan. Ayan sa gitna. Ayan. Ito, ayan. Ito. Ayan. Yan. Mas malinaw po? Okay. Parang ako ang nahihilo. So, tuloy po tayo. So, dalawa pong bagay ang gusto ng Diyos ma-equip ang mga mananampalataya sa loob ng iglesia. Salita ng Diyos at mga pangako ng Diyos. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon pong umaga. So, napansin niyo po, isang verse lang ang ating pag-uusapan. Hindi ibig sabihin isang verse lang, maaga tayo uwi. Susubukan natin. Okay? Sabay-sabay po natin basahin. Genesis 29, verse
1. Sige po. Amen. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay niya hanggang sa nakarating siya sa lupain ng mga taga-silangan. Nung una ko pong binasa to, tinatanong ko si Lord, ano ang makukuha ko dito? Nagpatuloy, paglalakbay, hanggang sa nakarating sa lupain, taga-silangan, anong makukuha ko dyan? Namangha ako sa Diyos dahil ang dami palang ipapahayag ng Diyos dito sa unang talata sa chapter 29 ng Genesis. Okay? Sabi po sa verse 1, ito yung unang salita nagpatuloy. Okay. Sa English, basahin natin. Sa New English Translation. So Jacob moved on. Sabihin nyo nga po, move on. Sa Tagalog, nagpatuloy. Okay? Sa English, move on. Okay. Bago tayo dumako, pag sinabing move on, ibig sabihin, ito po yung salita na madalas ginagamit ng mga taong nahiwalayan, na heartbroken, nasaktan, nabigo, at kapag ikaw ay nag-break, ano pa? Hindi tinupad ang pangako. Di ba? Ang susunod mong dapat gawin, mag-move on. Kung ikaw ay nawalan, move on. Kailangan nating magpatuloy. Kaya nga, mas madaling sabihin na paano ba tayo magpapatuloy sa buhay pagkatapos ng napakarami nating pinagdaraanan. Ang mga Pilipino ay kilala sa isang meron tayong ugaling pagiging masiyahin sa gitna ng mga pagsubok. Tinagurian po tayong mga Pilipinong masiyahin at mabilis makamove on. Pero sa katotohanan, hindi madaling mag-move on. Sabi mo sa katabi mo, madali bang mag-move on? Yung salitang nagpatuloy. Nagpatuloy, bumangon. Ano pa sa ibang salin? Tumindig, lumakad uli, ay hindi madaling gawin ng isang tao. Lalo na kung nagmarka sa iyo ang mga masasakit na pinagdaanan mo sa buhay, mahirap talagang mag-move on. Sabihin mo sa katabi mo, naka-move on ka na ba? Di ba? So, mga kapatid, ang salitang move on o pagpapatuloy ay napaka-big deal sa lahat sa atin. At para tayo makapagpatuloy sa buhay, kailangan mo ng lakas para bumangon muli. Sabi nga ng dakilang Nescafe Classic, kanino ka bumabangon? Tama? Para saan ka bumabangon sa umaga? Para sino ang dahilan para sa iyong pagbangon? Sino ang dahilan sa iyong pagpapatuloy? At sino ang dahilan para ikaw ay mag-move on? Amen? So, sa ibang salin, ang sabi ng mga komentarista, ito daw po ay, ang salitang move on dito na tinutukoy ay pwede ring sabihin, nagpalakas ng iyong kalooban. Okay? So, mahirap gisingin ng isang taong tulog, lalo na kapag nagtutulog-tulugan. Ang hirap gisingin ng isang tao at itayo ang isang taong lugmok sa dinadaanan niya, kinakailangan may isang bagay na makapagpapabangon sa kanya. Amen. So, kanino ka bumabangon?
Di ba? Yan ang tanong ng dakilang Nescafe. Kanino ka bumabangon? At sabi rin ng ibang komentarista, kanino ka ba tumatayo, bumabangon, lumalakad? So napakahalaga po yung salitang nagpatuloy. Ano ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy pa sa ating buhay Kristiyano? Bakit ba nandito ka pa rin? At hindi ka pa rin sumusuko? Bakit ba nandito ka pa rin at nagpapatuloy na lumalakad sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon? Sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng negosyo, nawalan ng trabaho, nawalan ng lahat sa iyo. Pero bakit nananatili ka pa rin nagpapatuloy? Ang dahilan ay dahil mabuti ang Diyos. Sa gitna ng mga dinadaanan natin, napakahalaga, sino ba ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy pa? Amen. So mga kapatid, ang aking kahilingan, mag-focus tayo. Kasi sayang, andito pa lang tayo sa unang salita, nagpatuloy. Ang dami nang ipinapahayag ng ating Panginoon. Si Jacob, mga kapatid, sa dami ng kanyang pinagdaanan, hindi madaling magpatuloy. Si Jacob po ay isang manipulator, deceiver, manloloko, scammer. At si Jacob ay dumaan sa pagkakataong pinalayas siya ng kanyang mga magulang hindi dahil sa ayaw sa kanya, kundi dahil sa ginawa niyang pagkakamali na resulta para patayin siya ng kanyang sariling kapatid. Mga kapatid, quiet. Huwag niyo na po akong sabayan. Masakit sa lalamunan. Ayan. Kita ko po kasi kayong lahat. Ang mata ko po ay napakalaki. Oo. Nakasalamin pa. Kitang-kita ko kayo, mga kapatid. Okay, tuloy po tayo. Nung una, si Jacob po ay kinakailangang lumikas para mailigtas ang kanyang buhay. Sumunod, mga kapatid, siya po'y nag-i-struggle dahil sa kanyang paglalakbay, siya lang po'y nag-iisa. Nag-iisa at hindi madaling maglakbay ng nag-iisa. Dala-dala sa kanyang pag-iisa ang kalungkutan na mahiwalay sa kanyang minamahal na nanay. Alam niyo po ba si Jacob ay mama's boy? Mama's boy. Hindi niya kayang mabuhay nang wala ang kanyang nanay. Ikaw ba'y mama's girl? Ini-imagine ko, kapag ba ang ako po kasi ay mama's boy. Pero hindi naman ako hindi ka love ng mama mo. Oh. Pero ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Ako po ay mama's boy. Bakit? Kasi pag nakikita ko ang nanay ko, na nahihirapan, nasasaktan, parang nadudurog ang puso ko pag nakikita ko ang nanay ko. Kaya nga kahit na mahirap, lahat ng trabaho, gagawin ko para lang sa aking nanay. Ganun ba lahat ng anak? So si Jacob, hindi madali na mabuhay ng mag-isa, na nasanay kang nandyan ang nanay mo para laging gumabay sa iyo. Kaya yung mga nanay natin, sabi nga ng ilan, kung mahirap mawalan ng ama, doble ang hirap mawalan ng ina. Kasi ang pagkakataong ito, mga kapatid, na umaasa kang may nanay na aalalay sa iyo, pag siya'y nawala, mag-isa ka na lang. Amen po ba? Kahit sa aming mga asawang lalaki, mahirap mawalan ng nakapartner sa buhay. Come to think of it, mga kapatid,
na maggising ka sa isang umagang wala ka ng kapartner? Mahirap. Lalo na kung kami lalaki, nasanay kaming may nakaalalay sa amin. Mga asawang babae. Tama po ba? Naisip mo ba paano kapag wala ka ng katabi, Brother Jano? Di ba? Isipin mo kung walang Ate Beth, kung walang Ate Sabet, di ba? Kung walang Sister Karen, kung wala ang aking may bahay, yung mga nanay natin, kung wala sila, mahirap magpatuloy. Lalo na kung ang naiwan sa iyo, dalawang babae pa. Iniisip ko nga po kaya may mga mapag-aaral, kaya mas nauna raw kinukuha ang mga lalaki. Dahil talaga kailangan sa bahay maiwan ang mga babae. Pero, sa kabilang sabi, pag tinanong mo ang mga nanay, hindi rin sila mabubuhay nang mahirapan din sila nang walang tatay. Tama? Pero ang totoo, mga kapatid, walang maglilingkod ng kasing paglilingkod na hanapin mo, nag-iisa lang talagang isang ina. Amen. Kaya na-realize ko na magpasalamat sa mga magigiting at matatatag na mga nanay na kayang isang tabi ang kanilang sariling kapakanan para lang sa kanilang mga pamilya. Na-relate pa ang topic sa nanay. Si Jacob po, isa sa pinakamahirap, hindi sa tatay siya malalayo, sa nanay niya. Kasi ang nanay niya, ang number 1 na protector niya. Hindi pumapayag ang kanyang nanay na masaktan ang kanyang kaisa-isang bunsong anak. Ama, mga kapatid? Kaya lang, ipinahintulot ng Diyos na malayo si Jacob at siya po'y nakakaranas ng matinding kalungkutan, kahihiyan sa kanyang ginawa at matinding takot sa kanyang pag-iisa. Pero merong nagpatatag sa kanya para magpatuloy sa buhay. Kahit nahirapan siyang mag-isa, ano ang dahilan bakit tayo nagpapatuloy sa buhay? Alam niyo po, sa buhay Kristiyano, kinakailangan meron kang isang bagay na magpapatayo sa iyo para magpatuloy sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kahit hindi madali ang pagiging isang Kristiyano. Amen. Hindi madaling maging Kristiyano. Mula nang nakakilala tayo sa Panginoon, hindi madali na lumago sa iyong buhay pananampalataya. Kinakailangan mo ng isang bagay na magiging dahilan mo upang ikaw ay magpatuloy sa iyong buhay. Alam niyo po mga kapatid, ang salitang move on na ginagamit po ng salita ng Diyos dito ay isa rin pong nais gamitin ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. At yan ang dahilan kung bakit ka nandito. Para malaman mo na meron kang dahilan para magpatuloy. Meron kang dahilan para ipagpatuloy ang iyong buhay. At yan ang nais ng Diyos na marinig mo dito sa kanyang bahay-sambahan. Amen. Kung pumunta ka ng SM, hindi mo maririnig kung anong dahilan mo para magpatuloy. Sipin mo, pumunta ka ng Tom's World, dito ko maririnig ang dahilan para magpatuloy. Hindi. Punta ka ako ng Boracay, dito ko maririnig. Wala Maririnig mo lamang yon dito, sa tahanan ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng araw na ito. Alam niyo po, kagabi, may sinabi ang Lord sa akin, sabi ng Panginoon, ang ikapitong araw ay kanyang binasbasan. Binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw na ginawa niya
na hindi pangkaraniwang araw. Dahil ang araw ng pamamahinga ay pinabanal ng Diyos. Bakit? Kasi dito mo matatagpuan talaga yung totoo at di pangkaraniwang kilos ng Diyos sa araw ng linggo, sa araw ng pamamahinga. Dahil yung 6 na araw mong pagtatrabaho, 6 na araw mong pinagdaanan ay hindi biro. Kaya kailangan sa ika-7 araw, whether Sunday yan, o ano man sinasabi nila, hindi naman daw dapat Sunday, pero ano ba ang dapat nating sundin? Kailangan yung ika-7 araw ay nasa Panginoon tayo. Alam nyo, nakakalungkot na ang dahilan para sa ating pagpapatuloy sa ating pananampalataya ay pagpapala lang. Kaya tayo susunod kasi pinagpapala tayo. Paano kung hindi na? Paano kung hindi ka tinutugon ng Diyos? Paano kung hindi ka pinagaling ng Diyos? Magpapatuloy pa ba tayo sa paglilingkod sa Kanya? Amen. Dapat kung merong dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy, yan ay walang iba kundi ang Panginoon. Kasi si Jacob, ang dahilan kung bakit siya nagpatuloy sa paglalakbay ay dahil naengkwentro niya ang Diyos sa kanyang buhay. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Nagpakita ang Diyos sa kanya ng isang pangitain. Pangalawa, kinausap siya ng Diyos na siya'y sinasamahan ng Diyos sa lahat ng bagay na kanyang gagawin sa pamagitan ng mga anghel ng ating Panginoon. Okay? Ibig sabihin, sa loob ng church, kapag ikaw ay nandito, dito mo mararanasan na mag-rely sa Diyos at sa Kanyang mga pangako para ikaw ay tumindig at magpatuloy. Okay? Sa buhay Kristiyano, pangako lang ng Diyos at salita ng Diyos ang pwede mong panghawakan. Wala nang iba. Ngayong eleksyon, mga kapatid, maaaring narinig nyo ng lahat ng salita at mga pangako ng maraming mga politiko na halos matanggal ang eardrum ninyo dahil sa dami ng mga pangakong naririnig natin. Ang tunay na simula ng paglilingkod at pagtupad sa mga pangako ay sa susunod pagkatapos ng eleksyon. Titingnan mo dapat kung sila'y magtutuloy at talaga o nangangako lang nang wala naman tinutupad sa kanilang mga ipinangako. Amen po ba, mga kapatid? Ang nakalulungkot, marami po sa atin, pansin ko lang mga kapatid, nung dumating po dito, naranasan ko po dito kung paano yung suporta sa isang kandidato. Oh, naranasan ko. Meron tayong mga kapatid, ilan sa mga kapatid na talaga namang pag sumisigaw, doon sa labas, talaga namang sumisigaw. Talaga nagwawala. Isinisigaw ang kanyang kandidato. Sabi ko, nalungkot ako. Alam niyo kung bakit ako nalungkot? Sana yung ganung kainit na suporta, ganun din ang makita kong suporta kapag tayo'y naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Yung sumisigaw ka dyan, ng pagkalakas-lakas, andito na! Si Mayor! Si Mayora, andito na. Sana ganun din kalakas at kaigting ang ating pagsuporta sa ating gawain. Amen. Hindi po ako, no offense, mga kapatid. Pero, hindi lang po dito. Ang dami po nating mga kapatid sa Panginoon na lumalabas ang suporta at nakikipagbangayan para lang sa kanilang kandidato. Oo. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, absent. Ay sabi mo sa katabi mo, buti na lang present ka. Hindi totoo, mga kapatid. Kayo po magsabi sa akin, di ba? Kanino ba ang dahilan mo para magpatuloy?
Napanood ko po ang sabi ng isang pastor pagdating sa pagbobotohan. Our loyalty is for God, not to men. Amen. Kaya ang aking dalangin, yung mga kapatid kong nakitang sumisigaw doon, dito. Paparating pa lang si Mayora, nagsusumigaw na talaga. Hindi totoo, nalungkot ako talaga. Kasi sabi ko, sana ganyan din siya kapag magsisimba tayo! Sasamba tayo! Oo, talagang kulang na lang lahat ng laway lumabas eh. Nalungkot talaga. Hindi ko po sinasabing masamang sumuporta. Kasi masaya po ako na dahil pinaglalaban natin kung ano yung gusto at tama sa puso natin. Pero yung hindi kita nakikita sa gawain, pero aktibo ka, na nakikipagkampanya dyan at sumisigaw, lungkot na lungkot ako. Sabi ko, buti pa si Ornales nakapagpapatayo at nakakapagpabangon ng iyong pananampalataya. Kamusta si Lord? Pero tingnan niyo po, pag alilyo naman, pag hindi mo type, wala talaga eh. No reaction eh. Pero pag nakita mo yung sumusuporta naman kay Alilio, abay, may matindi rin. Kahit initan, sumasabak. Di ba? Eh ngayon, lalabas na po ang mga, ano po lumalabas ngayon? Mga vote buying. Naku po. Sa amin po, pag ikay bumoto ng straight, meron kang 2,000. Doon naman sa kabilang kandidato, 1,500. Saan ka naman mamimili daw? Pag hindi mo sila at nahuli kang hindi mo binoto, naku, nasisilip daw po mga kapatid. Dahil may bantay sa loob ng presinto. Nakapangalan doon, Sister Lisely Arandia. 1,500. Tapos ang binoto, kabilang partido. Di ba nakakalungkot? Na kaninong loyalty natin? Sinong dahilan bakit tayo nagpapatuloy? Si Lord ang dahilan. Kahit minsan, nahihirapan tayo, ang tunay na nagiging dahilan para tayo magpatuloy ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. Basahin po natin ito. Sabi sa 2 Peter 1:4, sa pamamagitan din ito, ipinagkaloob niya sa atin ang mga mahalaga at dakila niyang mga pangako. Sabi ng Panginoon, sabi ni Pedro, sa pamamagitan din ito, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang dito muna tayo, mahalaga. Ibinigay ng Diyos ang mahalaga. Anong mahalaga? Mga pangako. Salita ng Diyos. Mahalaga. Sabihin nyo nga po, mahalaga. Ibig sabihin ng mahalaga sa Ingles, mga kapatid, precious. Mahalaga. Ang precious sa Panginoon na ibinibigay sa atin ay kanyang mga pangako. At sumunod na salita ay dakila. Sa Ingles, mga kapatid, magnificent promises. Yan yung magnificent. Again precious, magnificent, na pangako. Ibig sabihin ng precious, ibig sabihin para tong yaman mo. Kaya ang salita ng Diyos ay pinagkaloob sa atin
para gawin natin ito mahalaga sa ating buhay at dakila itong mga pangakong ito na dapat po nating panghawakan. Ngayon, mga kapatid, ang mundong ito, sabi ng Panginoon, tingnan niyo po ha, ginawa niya ito para, kaya merong pangako, ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kanyang kabanalan. At matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Okay? So, ginawa niya tayong kabahagi. Ano tawag sa'yo? Kabahagi. Okay? Ibig sabihin ng kabahagi, partner tayo. Okay? Gusto ko, partner tayo. Dahil partner ka ng Diyos, ibinibigay niya sa iyo yung kanyang mga salita at ang kanyang mga pangako para ikaw ay pahalagahan ang mga pangakong ito at gawing dakila ang mga pangako sa iyong buhay. Ano sabi ng Lord? Kaya ibinigay niya yung mga bagay na ito, kanyang mga pangako, dahil gusto niya maging kabahagi ka sa kabanalan ng Diyos. Ano po ba itong kabanalan ng Diyos? Nature o likas o karakter ng Diyos. Kapag pinag-uusapan natin ang karakter ng Diyos, ano po ba ang unang iniisip nyo sa ugali na meron ng ating Diyos? Mapagmahal. Diba? Mapanibughuin. Ano pa? Mapagbigay. So mga kapatid, lahat ng mga binanggit ninyo ay mga ilan sa mga katangian ng Diyos na gusto niyang makita sa atin. At paano makikita sa isang tao ang kabanalan ng Diyos kung wala siya sa loob ng kanyang tahanan para maging kabahagi niya sa kanyang mga dakila at mahalagang mga pangako? Naintindihan niyo po ba ako? Paano ka magiging mabuti? Paano ka magiging mapagmahal? Paano ka magiging mapagpatawad? Paano ka magbibigay ng pasensya? Paano ka magtitimpi sa iyong mga kaaway? Paano lalamig at hindi ka masyadong mainitin ng ulo? Paano ka mababago sa iyong bibig, sa iyong mga pananalita? Dahil ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad, ika nga. Paano ko mamahalin ang aking mga kapitbahay? Sabi pa naman ni Lord, love your enemy. Love your neighbor. Oh Lord, have mercy on us. Amen? Mahirap. Kaya nga pagpasok mo sa Panginoon, may mga salita siyang tutulong sa iyo para magawa mo ng tama at maging bahagi ka sa kabanalan ng Diyos. Alam niyo po ba, isa sa mga katangian ng pagiging Diyos ng ating Diyos, siya po ay makapangyarihan. Ang nature ng ating Diyos, ang divine nature ng Diyos, siya po'y makapangyarihang Diyos. Ang tawag po sa Kanya ay omnipotent God. Omnipotent. Hindi impotent. Omnipotent. Pag sinabing omnipotent, siya po ang Diyos nating makapangyarihan. Kaya pagpapasok ka dito, makikita mo, maririnig mo kanyang mga salita na magsasabi sa iyo, anuman ang pinagdadaanan mo, makapangyarihan ng ating Diyos. Nature niya yan. Pumunta ako sa mercury drug, pero hindi ko narinig na makapangyarihan ng Diyos. Ang sasabihin sa iyo ng mercury drug, ang gamot ay laging bago. Nakasisiguro ka na ang gamot ay laging bago. Di ba mga kapatid?
Pumunta ka sa SM, sasabihin lang sa'yo ni SM, "We got it all for you." Pag pumunta ka ng bangko, sasabihin sa'yo ng BDO, "We find ways." Tama? Pero pag pumunta ka sa church, isa lang ang sasabihin sa'yo ng Panginoon, "I am your God. I am powerful." Isa sa mga katangian ng Diyos, hindi lang siya omnipotent God, siya din po ay omniscient God. Na ang ibig sabihin po, siya po ang nakakabatid, nakakaalam ng lahat sa atin. Pagdating sa Diyos, wala kang malilihim. Lahat hayag. Kilala ka ng Diyos mula ulo hanggang talampakan. Wala tayong maililihim sa ating Panginoon. Amen? Pagpasok mo sa kanyang bahay, sambahan, alam ng Diyos kung sino ang nakikinig at hindi. Alam ng Diyos sino pumunta dito para makinig at para lang matulog. Alam din ng Diyos kung masaya kang pumunta sa kanyang tahanan o hindi. Alam din ng Diyos kung naiinis ka, mainit ang ulo mo, malungkot ka, nagpapanggap ka, because God is an omniscient God. He knows everything about you. Kaya nagugulat ka, pag simba mo, parang alam ni pastor na meron akong pinagdadaanan. Akala mo lang ni pastor yun. Pero ang totoo, mga kapatid, si Lord ang nangungusap sa atin. Kaya si Jacob, kaya siya nagpapatuloy, dahil may nangusap sa kanya. May pangako ang Diyos sa kanya. Kaya siya nagpatuloy sa paglalakbay. Tayong lahat, mga kapatid, pagpasok mo sa kanyang bahay, sambahan, maririnig mo na agad at gusto ng Diyos maging bahagi ka ng mga pangakong ito. Paano magiging bahagi ng buhay mo ang kanyang mga pangako? Hindi mo nga alam basahin ang kanyang mga salita. Mga kapatid, ako po'y nagsimula ng 12 years old nang makakilala sa Panginoon. 12 anyos. At the age of 22, sumunod sa calling ng Lord na maging pastor. At ngayon, 17 years na po akong nagpapastor. Ang tanong, anong dahilan, bakit ka nagpapatuloy, pastor? Dahil sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. Hindi po madaling magpastor. At hindi rin naging madali sa akin ang maging isang Kristiyano. Lalo na, alam ko na maraming mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Alam niyo po, mga kapatid, ang dahilan para matakasan ang mga mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito, walang iba kundi pahalagahan mo at dakilain mo ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Pag sinabing dakila at mahalaga, gawin mong yaman mo ang salita ng Diyos. Amen. Totoo naman, yan ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Amen. Ano, talino mo? Bait mo? Baliwala. Marating man ng isang tao ang kanyang rurok ng tagumpay. Nang wala ang Diyos, kulang pa rin ang lahat sa kanya. Naalala ko nung sinabi ni Vice Ganda. Vice Ganda na ito, may pera, bilyonaryo, may love life, ikaw wala. Pero siya meron. Pero sabi niya, kulang pa rin. Lahat yon pinupunuan ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo po, ang dalangin ko isang araw, maengkwentro niya ang Diyos. Para makita niya na ang buhay ay sa Diyos lamang. Amen. So tingnan niyo po ang buhay, mga kapatid. Ginawa ka niyang kabahagi. Pero wala kang ginagawa na bahagi para sa Kanya.
Tanong. Sinasabi ng Lord, kailangan nating matakasan. Yung salita pong takas, yan po ay pinakamahirap gawin. Takasan. Pag sinabing takasan, sabi, ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Ang tawag po dyan ay worldly corruption sa Ingles. Sa mundo natin, mga kapatid, kung napanood nyo po yung conversation ni Leo Martinez at nung isang interviewer, sabi niya, bakit ka tumatakbo? Anong dahilan? Siyempre, lahat naman ng tumatakbo ay gustong yumaman. At ano sa tingin mo ang magiging dahilan para hindi ka iboto ng tao? Siguro kapag natuto na silang mag-isip ng tama. Alam niyo po, ang worldly corruption ay hindi lang sa mga politiko. Kabilang din tayo sa mga kinukorap na ng mundong ito. Kaya kapag ang isang tao gusto niyang lumago sa Panginoon, ang dapat puntahan niya, church. Dito siya palalaguin ng Panginoon. Walang lumago sa labas. Lalago ka dito sa loob. Dahil pag pumunta ka sa church, ang maririnig mo, panay salita ng Diyos. Kapag ang pastor ang sinasabi lagi ay istorya ng buhay niya at hindi salita ng Diyos, mahirap yun. Kaya mga kapatid, paano natin lalagpasan, matakasan ang mga mapanirang pagnanasa? Kailangan mo ng dahilan para makatakas. Anong dahilan mo para takasan ang mga mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito? Pangako ng Diyos. Pero lahat tayo may pangako, pero hindi lahat pinahahalagahan at inaangat, tinataas ang kanyang mga salita. Amen. So nakukuha niyo po mga kapatid? So itong mga pangako ng Diyos na ito, na sinasabi ng Panginoon, dapat ito ang bumubuhay sa iyo. Amen. Ito po mga kapatid, Hageo chapter 2 verse 9. Minsan sa aking buhay, gusto kong sumuko na talaga. Ang hirap magpastor. Ang hirap. Sa tingin niyo po ba, wala akong pagkakataon na gusto ko nang umayaw? Gusto ko na. Gusto ko na. Amen. Pastor, ikaw tatakasan mo kami. Gusto ko na po talaga. Pero bakit tayo nananatili? Kapag sinasabi sa akin ng Panginoon, anak, meron akong pagagawa sa iyo. Bakit hindi mo nakikita at pinapahalagahan ang aking mga pangako? Ang pangako ng Diyos ang magpapalakas sa atin. Ang mga pangako ng Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Ang mga pangako ng Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na gabay sa ating mga buhay. At sa mga pangako ng Diyos natin mararanasan ang kanyang presensya. Wala nang iba. Kaya pag nag-rely tayo sa sinasabi ng tao, di ba? Pag sinasabi ng isang kandidato, pag ako po, naku po. Ikaw naman, woo! Woo! Tapos, pag hindi nagawa, hala ka. Hala ka talaga. Kaya napakahalaga mga kapatid na kung meron tayong pangahawakan ay ang mga salita ng ating Panginoon. Katulad ni Jacob, sinabi sa kanya ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Sabi ng isang author, kapag narinig mo ba ang iyong asawa na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pagkatapos iniwan ka, pinabayaan ka, nasaktan ka. Pero kapag ang Diyos ang nagsasabing, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan,
Yan ang dahilan kung bakit ka bumabangon. Bakit ka nagpapatuloy katulad ni Jacob? Okay? So para tayo magsikap sa buhay, para tayo manatiling may joy sa kabila ng maraming pinagdadaan ng hirap, ay dahil mayroon tayong mga pangako at salita ng Diyos na laging gumagabay sa atin sa gitna ng maraming pagsubok. Ang iglesyang ito, for 32 years, naniniwala ako, kung walang salita ng Diyos, matagal na tayong binuwag ng Panginoon. Kung walang pangako ang Diyos sa iglesyang ito, matagal na pong buwag ang iglesyang ito. Pero dahil buhay ang Diyos, dahil nangangako ang Diyos, dahil makapangyarihan ang kanyang mga salita, nananatiling matatag ang iglesyang ito. Parang isa lang pumalakpak na isa lang nakaintindi. At sinasabi sa atin ng Diyos, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Nagsisimula pa lamang ang Panginoon sa iglesyang ito. At kahit parang matamlay ka, sabi ng Panginoon, isa lang ang paalala ng Diyos, anak, hindi pa ako tapos sa iyo. God was not done with you. Ibig sabihin, mga kapatid, anumang mga season ang dadaan sa buhay natin, tandaan natin, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Walang kaduda-duda na si Jacob ay magsisimula pa lang ng kanyang laban. Lolokohin po siya ng kanyang sariling tiyuhin. Alam niyo po ba kung gaano katagal ang nilakbay ni Jacob papuntang Haran? 500 miles katumbas ng 800 kilometro ang kanyang nilakbay. 20 days, sabi ng maraming scholar, ang kanyang nilakbay. Kada araw, 25 miles ang kanyang binabaybay. So imagine, ganun kalayo ang kanyang nilakad, ganun kalayo ang kanyang nilakbay. Tapos pagdating ng kanyang pagpunta sa Haran, niloko pa siya ng kanyang tiyuhin. Alam niyo po kung ilang taon siyang niloko at paulit-ulit niloloko? 20 taon na pinaikot nilaban si Jacob. So sa kanyang season, isa lang ang pinakita ng Panginoon sa kanya, na marami siyang pagdadaan ng pagsubok at lagi niyang tatandaan, anuman ang mangyari, hindi siya iiwan ng Diyos at hindi siya pababayaan ng Panginoon. Si Pablo, sinabi niya kay Timothy, sabi ng Panginoon, sa kanyang mga salita, sa pamagitan ni Pablo, Timoteo, anak ko, ibinibilin ko sa iyo na huwag mong kalimutan ang sinabi noon ng mga propeta tungkol sa iyo para magawa mong makipaglaban ng mabuti sa mga sumasalungat sa katotohanan. Alam niyo po, si Timoteo ay successor o dinidisciple ni Pablo. At si Timoteo, mga kapatid, ay batang-bata. Bata pa siya. Isa sa mga laging paalala sa kanya ng kanyang mentor na si Pablo, kung hanggat maaari, huwag mong, ano po sabi? Huwag mong ang tungkol sa iyo. Huwag mong kakalimutan. Ano ibig sabihin yan? Huwag mong kakalimutan ang mga sinabi ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propeta. Amen. Wow. Kaya yung mga kabataan, mas sa ulo pa ang mga Koreanong kanta kaysa sa ulo ang salita ng Diyos. Di naman nila naiintindihan. Apati. Ano apati? Di mo alam. Yung pala nung araw na sinasayaw yung mga, yung sa Koreanong gumaganon. Aserehe ay meron palang different meaning pagdating kay sa satanista. Habang gumaganyan ka, ngayon marami ng bago.
Ano ba yung mga bago sa TikTok? Ang daming pakulo ng Diablo. Pero isa tanungin mo, ano sabi sa'yo ng Lord? Wala, di ko malaman. Di ko maintindihan, nalimutan ko na. Kaya yung oras mo, kapag kinalimutan mo ang sinabi ng Diyos patungkol sa iyo, mapapahamak ka talaga. Kaya sabi ng Panginoon, i-train natin ang ating mga anak na pahalagahan ang kanyang mga salita. Dahil yung mga salita na yan ang tutulong sa kanya para maabot niya ang tagumpay na hinahangad niya sa buhay. Kaya yung mga bata, kabataan, huwag mong kalilimutan ang sinabi sa iyo ng Diyos. Dahil kapag nakalimot ka, hindi mo pinahalagahan ang bawat sinasabi ng Panginoon sa iyo, yan ang simula ng ikababagsak mo. Amen? So kaya nga, paano ka matututong makipaglaban ng mabuti sa mga taong sumasalungat sa katotohanan kung kakalimutan mo ang mga sinabi sa iyo ng Panginoon? Paano mo matututunang pumili ng tamang tao para sa iyong buhay kung ikaw mismo kinalimutan mo kung paano sinabi ni Lord sa tamang pagpili ng iyong mapapangasawa? Yung mga nanay dito, wala na silang chance na ulitin pa ang nakaraan. Tama? Dahil kung sila'y natuto bago sila mag-asawa, wag po kayong magagalit baka hindi yung katabi nyo ang inyong pinakasalan. Pero magpasalamat ka, kung hindi ka pa nakakapag-asawa ngayon, tinuturuan ka na ng Diyos ng tamang pagpili ng tamang tao na gagawin mong kakapartner sa buhay. Gabay ng salita ng Diyos. Naku, hindi ka magkakamali sa iyong buhay. Amen. Tama? Yes. Kaya lang maraming kabataan, mas pinipili ang pamantayan at sinasabi ng mundo kaysa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga maraming anak, sinabi ng Lord, mga anak, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang utos na may kalakip na pangako, nalalawig ang iyong buhay at ikaw ay magtatagumpay. Kaya lang, maraming mga anak bastos sa mga magulang. Walang galang, walang respeto. O hindi yung mga kabataan natin. Hindi sila, hindi kayo. Yung iba na lang. Kasi mababait yung mga young people natin. Mga masunurin sa magulang. Amen? Amen ba mga young people? Mag-umamin kayo. Mababait yan. Hallelujah. Speechless. Speechless. Akala natin, yung pagsuway natin sa magulang, ang epekto sa magulang. Hindi. Sa atin na mga anak. Kaya salamat na lang. At ang mga anak ng Diyos sa loob ng HPCI Batangas, ang mga kabataan ay mga marunong gumalang sa kanilang mga magulang. Hindi sila masyadong nagsasalitang, wait lang po, wait lang po. Wala. Dahil ang pamantayan nila, pag tinawag sila ng kanyang mga magulang, anak, opo, papunta na po. Hallelujah. Yan ang ating mga kabataan. Mga kabataan natin, hindi pipili ng hindi nila kapananampalataya. Pipili sila ng kanilang sumusunod sa Panginoon. Di ba? Di ba? Ganyan yung mga kabataan natin. Mga kumbaba. Hallelujah. Hallelujah. Di ba? Kaya yung mga bata, matuto sila
na pahalagahan ang salita ng Diyos bago anumang bagay. Paano ka pipili ng negosyo? Paano ka pipili ng tamang trabaho? Nandiyan sa salita ng Diyos lahat yan. Amen. Paano ka magiging magulang sa iyong mga anak? Nasa salita ng Diyos yan. Amen. Lahat ng kailangan mo, binibigay na ng Panginoon. Ikaw na lang ang hinihintay ng Diyos kung paano mo papahalagahan at dadakilain ang ating Panginoon sa iyong buhay. Hawakan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, alam mo na, sunod na, baka maligaw pa. Hallelujah. Di ba? Praise God. Kaya po tayo nasa loob ng simbahan para tayo matuto, para tayo makinig ng salita ng Panginoon. Ang bootcamp ay ang church ni God. Dito tayo tutulungan para makasurvive sa buhay. Para paglabas natin sa mga taong nakapaligid sa atin, alam natin kung paano tayo kikilos ng ayon sa nais ng Panginoon sa ating buhay. Kaya mga kapatid, katulad ng ating Panginoon, dapat marunong tayong tumakas sa mga masasamang pagnanasang umiiral sa ating mundo. Kaya kapag alam mo ng mali at ayaw ni Lord, layo na. Hindi yung ayaw ni Lord, pero nandun ka pa din. Gusto ni Lord, diretso ka pa rin. Ayaw pala ni Lord na ako'y nagbibisyo. Diretso ka pa rin. Ayaw pala ng Lord na ako'y gumagawa na hindi naaayon sa gusto niya. Ayaw pala ng Lord na ako'y tinatamad, nagbubulakbol sa pag-aaral. Ayaw pala ni Lord yun. Ayaw pala ni Lord na ako'y computer at cellphone na cellphone. Aba, dapat alam mo kung paano mo sasalungatin. Alam mo kung paano mo aalamin at paninindigan ang katotohanan mula sa ating Panginoon. Sabi ng Job 23 verse 12. Kilala niyo po si Manong Job? Si Manong Job. Si Manong Job, siya po ang pinakasikat sa dami ng pinagdaan ng hirap. Isipin niyo po, nananahimik si Manong Job. Sabi ni Satanas, subukin mo yan. Nang tumalikod dyan sa iyo. Sige, pahirapan mo. Ano sabi ng Panginoon? Okay lang. Pero wag mo lang siyang gagalawin. Wag mo lang siyang papatayin. Diba? Akin yan. Anak ko yan. So ano nangyari mga kapatid? Nawala ng pamilya, iniwan ng asawa, nawala ng ari-arian, na dumating na rin, nagkasakit pa. Diba? Sa dulo ng kanyang mga paghihirap, ano na gusto niyang gawin? Gusto niya ng takwil ng Panginoon. Pero ano sabi ng Bible? After ng napakaraming hirap, sabi niya, sinusunod ko ang kanyang mga utos at pinapahalagahan ko ang mga salita niya ng higit pa ng ano po? Higit pa saan? Pang-araw-araw na pagkain ko. Sana kung hindi mo nalilimutang pakainin ang iyong katawan, ganon din mo pahalagahan ang mga salita niya higit pa sa iyong kinakain sa araw-araw. Pahalagahan, ingatan, sundin. Ulit. Pahalagahan, ingatan, sundin. Yan po yung tatlong bagay na gustong maintindihan ng bawat isa sa atin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, wala kayong mariringgan sa labas niya, kundi sa loob lang. Ano sabi ni Lord? Matuto kang pahalagahan, matuto kang ingatan, matuto kang ano pa? Sundin ang kanyang mga salita. Kagaya raw ng
higit pa sa pang-araw-araw na pagkain mo. Sana kasama sa iyong putahe, tama ba putahe? Sa iyong mga menu ang salita ng Diyos tuwing gigising ka sa umaga. Hindi lang sana nag-iisip ka, Ma, ano ulam? Wag naman sanang ganun. Sana kasama sa iyong mga binibili ay yung pagpapahalaga sa kung ano ang napakahalaga sa buhay na dapat nating pahalaga. Again, 3 bagay ang nais ng Diyos na maintindihan mo. Ano ang dapat nagpapatuloy sa buhay? Anong dahilan bakit ka nag-move on sa buhay? Ay dahil meron kang Diyos na tunay na tinuturuan kang pahalagahan, ingatan, at sundin ang kanyang mga salita. Amen. So ngayon pong araw na ito, tinuturuan tayo ng Diyos na gawin nating yaman. Pahalagahan natin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako. Kaya nga tinawag siyang daily bread. Dahil ang ating pagkain sa araw-araw, ang una natin dapat sinasangkap ay salita ng Panginoon. Huwag nating kalilimutan, huwag nating babaliwalain ang salita ng ating Panginoon. Sabi ng Lord, daily bread, hindi occasional bread. Alam niyo po ba yung occasional bread? Occasional snack? Kung kailan lang may okasyon, saka ka lang kakain. Wow! Dapat araw-araw, parang lechon sa iyo at crispy pata ang mga salita ng Panginoon. Amen? Isipin mo, kailangan kong kumain ng pinakamahalagang pagkain sa aking buhay. Kailangan kong inumin ang pinakamahalagang inumin sa aking buhay. Hindi lang si losartan, hindi lang si metformin, hindi lang si insulin ang bubuhay sa iyo araw-araw. Ang salita ng Panginoon. Nawa ang salita ng Diyos ay hindi lang maging hobby sa buhay mo o nakasanayan. Dapat ang salita ng Diyos ang iyong buhay. Amen? So ngayon pong umagang ito, bago tayo umuwi, merong sinasabi ang Diyos sa iyo. Pahalagahan, ingatan, at sundin ang kanyang mga salita. Maaari mga kapatid na nawaglit sa iyong isipan, maaaring may mga bagay na naging dahilan para mabaliwala mo ang kanyang mga salita. Bagamat marami tayong pinagdadaanan, nais ng Diyos na ipakita sa iyo at iparinig sa iyo ngayong umaga na may mga salita ng Diyos, mahalaga ang salita ng Diyos, at tunay na dakila ang kanyang mga salita. At ang nais ng Diyos ngayong umaga, maging bahagi ka nito. Na makita mo na hindi nasasayang ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Anak, kung meron kang dapat panghawakan sa buhay mo na pinakamahalaga, yan ang salita ng Diyos. Mula sa araw na ito, gawin nating mahalaga ang salita ng Diyos. Pahalagahan, ingatan, at sundin ang mga ito. Lord, patawarin mo kami kung binabaliwala namin ang iyong mga salita. Hindi namin nakikita na ang salita mo ay buhay namin. Ito, Lord, ang nagdudugtong sa aming buhay. Ito ang nagbibigay ng tibok para kami magpatuloy na mabuhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na pahalagahan ang iyong mga salita
Gaya ng iyong sinabi, ang iyong mga salita at mga pangako ay precious at magnificent ang iyong mga salita. Lord, simula sa araw na ito, ang iyong mga anak hindi lalabas ng iyong bahay-sambahan na hindi mo pinapayagang mag-commit ng oras at panahon para sa iyo. Lord, simula sa araw na ito, dapat ang iyong mensahe ay magdudulot sa amin ng isang desisyon sa aming buhay. Na simula sa paglabas namin ng iyong bahay-sambahan, kami po ay nangangako at itinatalaga ang aming mga buhay na simula sa araw na ito, ang aming mga buhay ay sisimulan sa iyong mga salita. Ang mga pangako mo lamang ang bubuhay sa amin sa araw-araw. Makita nawa sa aming mga tahanan ng salita ng Diyos ang tunay na matibay at matatag naming sandigan. Simula sa araw na ito, pupunuin po namin ang salita ng Diyos ang aming mga tahanan. Pupunuin po namin ang salita ng Diyos ang aming mga hanap buhay. Pupunuin po namin ang mga pangako mo, Diyos, ang aming mga cellphone, ang aming mga laptop, ang aming mga computer, ang aming mga isipan. Pupunuin namin ito ng salita ng Diyos. At Lord, mula sa araw na ito, iingatan namin, pahalagahan namin sa aming mga puso, sa aming mga buhay, at susundin namin ang iyong mga salita. Kahit mahirap, kami magtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin hindi magiging madaling kumapit, magtiwala, manampalataya sa iyong mga salita. Pero Lord, ito ang tunay na dahilan para kami magtagumpay ang iyong mga salita. Mga kapatid, kung yan ang desire ng puso mo, taas mo yung kamay mo. I-commit mo sa Lord ngayong umaga. Lord, mula sa araw na ito, sabi mo, mula sa araw na ito, hindi ako babangon nang hindi salita mo ang aking uunahin. Hindi po pwedeng magsisimula ako ng araw na hindi ako nananalangin at kumakapit sa iyong mga salita sa aking buhay. Lord, mula ngayon, pahahalagahan ko, iingatan ko sa aking puso ang iyong mga salita. Sabihin mo sa Lord, Lord, mula po sa araw na ito, inihahandog at itinatalaga ko ang aking buhay para makasunod sa iyong mga salita. Mula sa araw na ito, hindi po ako mangangako, kundi itinatalaga ko po yung sarili ko para maging accountable, maging responsable, at maging ulirang mga anak mo. Lord, maraming salamat. Pwede mo nang ibaba, kapatid. Lord, selyuhan mo po ang aming mga pagtatalaga sa iyo. Pagkatapos mo kaming pangaralan, ito po, Lord, kami po'y nagtatalaga ng aming mga buhay sa iyong harapan. Kaya, Lord, gaya ng sinabi mo sa iyong mga salita, na mas maganda ang bagong templo kaysa dati. Bibigyan mo, Panginoon, ng mabuting kalagayan sa buhay at kapayapaan sa iyong bahay-sambahan. Ikaw, Panginoon, ang nagsasabi nito. Kaya, Lord, salamat dahil ang iglesyang ito, salita mo ang bumubuhay. Salita mo at mga pangako mo ang magpapatibay, hindi lang sa loob ng 32 taon, kundi sa mga susunod pang taon sa aming mga buhay. Hanggang sa iyong muling pagbabalik, ang mga pangako mo ang bubuhay, magpapalakas sa aming lahat. Maraming salamat po, aming banal na Espiritu. Patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan. Masasagot na namin, Lord, ngayong umaga, para kanino kami bumabangon. Bumabangon kami dahil sa iyo, Panginoon.
Maraming salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Lapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan po ang ating part 1 ng ating Equip in God's Bootcamp.